Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga advantage ng mga extrovert. Kung tingin mo sa sarili mo na extrovert ka, makapalang muka, hindi nahihiyang humarap sa maraming tao, hindi nahihiya sa ibang tao, komportable ka kahit hindi mo pakilala yung isang tao, para sa'yo ang video na ito. Panoorin mo tong video na ito dahil malalaman mo yung mga advantage mo bilang extrovert. Kung introvert ka naman at gusto mong maging extrovert or gusto mong malaman yung mga advantage kung extrovert ka, syempre, pwedeng-pwede mong panoorin yung video na ito. Para sa'yo din yan. Ano-ano nga ba yung mga advantage ng mga extrovert? Isa sa mga advantage ng mga extrovert, mas madali silang makilala ng ibang tao. Dahil ang mga extrovert ay hindi nahihiyang makisama sa iba't ibang tao, hindi nahihiyang kumausap ng iba't ibang tao kahit hindi pa nila kilala yung mga yon, mas madali silang makilala ng mas maraming tao na siyang magagamit niya para sa pagtakbo sa politika. Yun ay kung extrovert ka na may interest tumakbo sa politika. Let's say merong politics sa community nyo, merong politics sa school nyo, magagamit mo yung pagiging popular mo para sa pagtakbo. Kaya nga may mga artista na nananalo sa politika. Nananalo sila kasi sikat sila, kilala sila, popular sila. Ang problema nga lang, may mga artista na kulang pa talaga sa kaalaman pagdating sa politika, pero nananalo. May mga artista na akala nila magagamit nila yung kasikatan nila para humawak ng kapangyarihan. Pero hindi naman masamang advantage yung pagiging sikat, yung pagiging popular para sa pagtakbo sa politika. Kasi depende pa rin naman sa tao yan eh. Kung ikaw, matalino ka naman, may alam ka naman, kaya mo namang mag-lead ng ibang tao, hindi naman korap yung pag-iisip mo, tumakbo ka sa politika. Gamitin mo yung advantage mo na kilala ka ng ibang tao. Basta malinis lang ang intensyon at hangarin mo ha. At hindi lang sa politics may advantage yung pagiging kilala. May advantage din yung pagiging kilala kapag gusto mong maging content creator. Kasi kung marami kang kakilala or maraming nakakakilala sa'yo, lahat sila, kasundo mo. Hindi man lahat pero maraming sosuporta sa'yo. Sabihin na nating konti lang yung nakakakilala sa'yo o kaya hindi ka nila suportahan. Marami pa rin namang sosuporta sa'yo na hindi mo kilala. Kasi sa pagiging extrovert, karamihan dyan, may sense of humor, may charisma, nakakagaan sa pakiramdam. Kasi karamihan sa mga extrovert, hindi sila nahihiyang ipakita kung sino sila. Next advantage ng mga extrovert, madali kang nakakakuha ng value sa iba. Dahil nga maraming nakakakilalang ibang tao sa mga extrovert sa galing nilang makisama, mas madali silang nakakakuha ng pabor sa ibang tao. Halimbawa sa pagko-commute, meron kang nakasabay na kakilala mo. Hindi mo man kaibigan, kakilala mo lang. Maya-maya magugulat ka, ililibre ka ng pamasahe. Meron pa, yung kakilala mo, natsyempohan mo na konduktor pala siya sa bus na sinakyan mo. Maya-maya hindi ka nasisingilin ng pamasahe niyan. Pwede rin yung halimbawa sa mga vendor, madalas kang nakikisama sa kanila, madalas mo silang kinakausap. May time na kapag bibili yung anak mo sa mga yon bilang pakikisama, hindi na siya sisingilin kasi iniisip nila na anak mo naman yun. Minsan talaga nangyayari yung mga ganyan. Kaya malaking bagay talaga sa mga extrovert yung pakikipag-small talks nila sa ibang tao. Next advantage ng mga extrovert, nasasanay kang humarap sa maraming tao. Kadalasan kasi sa mga trabaho natin, kailangan nating humarap sa iba't ibang tao, di ba? Minsan kailangan nating humarap sa maraming tao. Kaya kapag extrovert tayo, magagamit natin yung pagiging extrovert natin para magawa ng maayos yung trabaho natin. Ikaw na nanonood ng video na ito, madalas ka bang nahihiya humarap sa maraming tao? Or ilag ka sa ibang tao, lalong-lalo na hindi mo kilala? At nagtatanong ka kung pwede bang maging extrovert yung mga kagaya mong introvert? Ang sagot, oo naman. Siyempre, pwedeng maging extrovert yung mga introvert. Panoorin mo at ika-copy-paste ko yung link ng video sa description box ng video na ito. Yung content kung paano maging extrovert. Kaya kung introvert ka at sasanayin mong makisama, makiusap, maki-small talk sa iba't ibang tao, unti-unti mawawala yung hiya mo, unti-unti kang masasanay at magiging komportableng humarap sa iba.
na siyang magagamit mo at tutulong sa'yo para magawa mo ng maayos yung trabaho mo. Lalo na kung introvert ka tapos nag-teacher ka pa. Marami kasing ganyan eh. Yung introvert ka na nga, tapos nag-eduk ka pa. Yung alam mo sa sarili mo na introvert ka, pero yung in-applyan mong trabaho, pang-extrovert. Next advantage ng mga extrovert, maraming kaibigan o mapagkukunan ng koneksyon. Advantage mo yan kapag dumating yung panahon na namomroblema ka at kailangan mo ng taong makikinig sa'yo para mailabas yung saloobin mo. O kaya kapag meron kang lugar na kailangang puntahan at hindi mo pa napupuntahan yung lugar na yon dahil marami kang kakilala, marami kang kaibigan, marami kang mapagtatanungan kung paano pumunta. At syempre, mas madali kang makakapagtiwala sa kanila kasi kilala mo sila. Dahil minsan kahit extrovert ka na hindi nahihiyang makipag-usap sa ibang tao, mahirap pa rin kasi talagang magtiwala sa iba. Siguro naman naranasan mo yan, di ba? Yung pinagkatiwalaan mo siya, pero bandang huli, lulukuhin ka lang pala. Sa bawat saglit, handang masaktan. At dahil extrovert ka na maraming kakilala, maraming kaibigan, maraming napagkukunan ng koneksyon, magagamit mo yan kapag naghahanap ka ng trabaho. Dahil nga marami kang kakilala, marami kang koneksyon, meron kang malalaman sa kanila na hiring sa trabaho nila. E di pwede kang pumasok dun. Pwede ka niyang i-recommend kasi kilala ka naman niya. Next advantage ng mga extrovert, nagiging magaling silang makipag-usap sa ibang tao. Kung introvert ka man at sinasanay mo yung sarili mo na makipag-usap sa iba't ibang tao, sa una talaga hindi ka komportable. Pero kapag ginawa mo ng ginawa, masasanay ka na. Unti-unti, nagiging extrovert ka na at gumagaling ka ng makipag-usap sa iba. Siyempre, kapag iba't ibang tao yung mga nakakasalamuhan natin, iba't ibang tao yung nakakausap natin, nalalaman natin kung paano sila magsalita, kung paano sila makipag-usap, kung ano ba yung behavior nila. Kaya nalalaman din natin kung paano natin sila i-approach. Nalalaman natin kung ano ba yung mga ayaw nila at gusto nila sa pakikipag-usap. Malalaman natin na may mga taong ang gusto, binibiro sila madalas. At may mga tao rin na ang gusto, seryosong usapan palagi. Gusto nila yung may sense yung pinag-uusapan. At yun yung mga advantage ng mga extrovert. Sa totoo lang, marami pang advantage yung mga extrovert, pero sa video na ito, yun lang muna yung pinag-usapan natin. Natuwa ka ba sa video natin ngayon, kaibigan? Kung natuwa ka, like mo naman. At kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa channel na ito, ano pang hinihintay mo? Subscribe to this channel dahil marami pa tayong pag-uusapan na makabuluhang bagay na maaaring makatulong sa buhay natin.